Good morning po sa inyong lahat ha. Ito po si Dr. Eugene Tan of the Chicken Doctors. Ang pag-usapan po natin ngayon ay ang tungkol sa paghahanda ng ating building para sa darating na ready to lay pullets katulad po nito. Ito po mga bagong dating. So bago po dumating ang ating ready to lay pullets, maigi po na siguruhin natin na nagana yung water lines. Yan yung pinaka-importante sa building. Kasi yung patukaan, madali naman makita yan kung may sira o wala. Tapos yung tangke. So, dapat matesting natin kung efficient ba yung pagdaloy ng tubig mula doon papunta rito. At kung nalalagyan yung tangke ng tubig. Baka mamaya wala. So, mahirap maglagay ng tubig doon. Ngayon, ano pa yung mga dapat nating ihanda? Ang suggestion ko sa inyo, before dumating yung ating ready to lay pullets, yung ating feeds, lagyan na rin natin ng mga preventive na antibiotics, kahit na yung mga CTC lang. Pwede na po yun. Lagyan nyo siya for 7 days ng preventive dose. Tapos, yung ating tubig naman, ang suggestion ko sa inyo, pwede kayong magbigay na mga B-complex at yung mga electrolytes and yung mga liver tonics, para manumbalik po yung gana ng pagkain nila. Kasi yun ang importante. Pagka dumating kasi stress na stress yan, dahil sa travel time, sa loading and sa unloading, sa mga cages, at pati yung mga pagdating nila sa cages. Kasi ito naman, hindi naman to lumaki sa cages. Lumaki yan sa isang growth facility na kung saan slatted ng floors at nakakaparot pa rito sila, nakakatakbo-takbo. Okay? So, balik po tayo sa ating pullets. Pagdating ng pullet natin, ang gawin natin, wag muna tayo maglagay ng feeds. Kasi alam natin na bago i-load yan sa truck, hindi naman yan pinapatuka. So, baka masyadong gutom. Mabubunsol po sila. At that point, medyo dehydrated pa rin kasi yan because of the length of travel. Okay, so ang maiipong gawin natin, yung mga tubig natin na may supplements ng electrolytes or B-complex, encourage natin sila uminom. Tapos, andan po natin, yung mga may mga cup drinkers or nipple drinkers, make sure na turuan natin agad yung mga manok natin na uminom. So, 2 hours na pagkatapos ng loading, tsaka lang tayo magpatukan ng konti. Focus tayo sa pagpapainom. Kasi ang mga ibang growth facility, hindi naman naka-automatic na waterers. So, tuturuan nyo sila. Pipindot-pindutin nyo yan, konti. Huwag nyo pong pupunuin. Kasi pag pinuno nyo po yan, ang tendency, lumublob lang doon at uminom na parang may painuman sila na regular. Kailangan, tandaan po natin, kailangan turuan natin silang tuktukin yung mga nipple drinkers at yung mga dispensers para alam nila na doon manggagaling yung water source. Okay? Next, pag nagpatuka tayo after 2 hours pagdating, konti lang muna. Huwag kayo magmadali, hindi naman agad po mamamatay yan at hindi naman makakadagdag ng body weight yan. So ang gawin nyo, kinabukasan, fully rehydrated na yung ating mga manok, naka-recover na sila kahit papano, doon nyo na ibigay yung tamang feeds. So, i-estimate nyo lang na wag masyado matambakan. Tapos, kailangan daan-daanan para masana yung manok doon sa taong nag-aalaga at sa mga taong umakyat. Tulad ito, hindi pa masyadong sanay. Pero ang kagandahan dito, mukhang hindi siya kasing ilap ng ibang mga napupuntahan ko. So, palagay ko alagang-alaga to. Ayun, may nagwawalis dito sa kabila. Okay, sunod. Pag inikot natin, tanggalin na natin yung mga rejects. No? Yung mga magaang muka, yung mga morbid na talaga, wag na nating alagaan yan. Alisin na natin. Kasi bata ito So, sayang yung potential niya. Baka mamaya mahawa lang, kumalat ng sakit dito. Ang susunod na po pwede naman natin gawin pa, syempre nagtimbang kayo. Nako, underweight, no?
wag po kayong ma-frustrate kung underweight po ang inyong mga manok. Tandaan po natin, minsan yun na yung frame nila. So mag-focus na lang po tayo doon. Focus tayo na makuha natin yung tamang body frame, magkaroon ng tamang sexual maturity kasi doon din naman sila itlog. Yun ang gagamitan natin ng tamang lighting program. Sa lighting program, huwag muna kayo mag-ilaw. Huwag din po kayo magmadali. Kasi pag nag-ilaw kayo, bumibilis minsan yung development ng egg follicles. Pwedeng magkaroon ng prolapse. O pwedeng may mapaagang mga itlog. So, hindi nyo makukuha yung peak nyo. Kasi kailangan nila na umabot sila doon sa maintenance level ng katawan nila bago sa production. Ganun po naman talaga lahat ng producing animals. So, usually, paglagay mo nito at 16, 15, 16 weeks, maglulugon ulit siya, maglalaglag balahibo. It will take 1.5 months, minsan 1 month, gano'n, para manumbalik yung balahibo. So, inspect nyo lang. Kung wala na masyadong dugo, ibig sabihin, nag-start na yung follicle development niyan. Kasi tapos na eh. So, yun ang kasunod niyan. Mag-gain ng weight yan, mag-develop ng konting fats, then egg follicles, then mangingitlog. Sa paglalagay naman ng ilaw, ako po, personal practice ko, at 10% egg production, doon ako nagbibigay ng first hour. Hindi naman mahalaga kung medyo madidelay ka ng konti. Kasi, ang mangyayari naman dyan, iintayin mo lang naman yung iba na magkaroon ng tamang sexual maturity para halos magsasabay-sabay sila. Para makuha mo yung peak na gusto mo. In any case, tandaan po natin, yung mga standards po natin, guide po natin yon. Kung maabot natin yon, maganda. Kung hindi naman po, basta at par tayo dun sa production trend, sa mortality, body weight gain, at sa feed consumption. Basta ang magdidikta pa rin sa atin ay yung farm operations natin at kung paano natin hinahandle yung ating mga manok. So yun lamang po yung basic na po pwede kong i-share sa inyo para maghanda para sa ating mga ready to lay pullets at sa future nila. So ito po si Dr. Eugene Tan of the Chicken Doctors. God bless po.